Isang magandang araw sa inyo mga kabotsog. Tayo po ay magmamarinate ng pork barbecue. Maglagay na po tayo ng bawang, katas ng kalamansi, at maglalagay rin po tayo ng paminta, black pepper. Yan, tama lang pong lagay, baka naman mapanghang. At asukal na pula. Mamarinate po natin yan para bukas ay lalong mas masarap ng ating pork barbecue. Maglagay po tayo ng soy sauce, toyo, at tayo maglalagay din po ng kaunting oyster. Pwede naman pong wala, nasa sa inyo na po yun, optional po yan. At maglalagay naman po tayo ng ketchup, banana ketchup. Ito nga po pala mga kabayang, style ng ating pork barbecue ay Filipino style. Masarap naman po ito. Talagang pag natikman nyo ay lalo na ang pagkakaihaw nito ay magiging juicy. Kaya po lalong mas masarap ito ay magdamag natin itong imamarinate at kinabukasan po natin iihaw. Ayun mga kabotsog, okay na po ang ating pork barbecue. Bukas po ay tutuhugin na lang. At yun mga kabotsog, alas 6 na ng umaga at tinutuhog na nga po ng Ate Mercy. Ayan, ay ilang pa ang pang barbecue at iihaw ho yan mamaya ng Ate Weng. At dito naman po sa kabila, piniprepare na ng Ate Weng muna ang gulay bago siya mag-ihaw, mga gagamitin sa mga lulutuin. At ari nga po sisimula na pagluluto ng liempo. 6 na kilo ho are, pang putsero at pang kare-kare, tig 3 kilo. Yan po iahalbos muna at titimplahan ho ng kaunti hanggang sa lumambot. Saka po yan ipipritaw. At yan na nga po, nilagyan na nga po ng tubig ni Kuya Empoy ang pang putsero at saka pang kare-kare. Kaya palalambutin na ho yan. Tapos ho ay lalagyan ng asin. Yan, baka naman humapalat, konti lamang dahil ang kaldo ho niya ay gagamitin pa sa pangputsero at kare-kare. At lagyan ng paminta. Pagkatapos ho ay ating haluin ng kaunti. Yan, tapos ho ating tatakpan. Hintayin ho natin hanggang sa lumambot ang ating karne para humaiprito maya maya. Balik muna tayo sa Ate Weng at talagang ganadong ganado sa pagputol ng sitaw. Piniprepare na itong pechay, pang kare-kare, at saka sitaw, at saka yung iba pa pong gulay na gagamitin, talong, carrots, at saka po patatas dito sa ating pang putsero. At dito nga mga kabayan ay nagpainit ng mantika si Kuya Empoy at ipiprito ho daw muna ang carrots at saka patatas para ho sa putsero. Habang ang liempo po ay nakasalang pa at iniintay pa hong lumambot. Lipas nga lang po ang ilang minuto ay luto na po itong patatas at carrots. Patutuluin po muna ito sa strainer. At pagkatapos nga po ay susunod po ang saging. Piprito din po yan. Hintayin pong maluto at isasama po yan sa patatas at carrots na pang putsero. At yan na nga po, naggo golden brown na saging. Luto na ho ang ating saging na pang putsero. Iahanguin na po yan at isasama na po sa patatas at carrots para makatulo rin po ang mantika. At dito nga po mga kabayan ay tapos na pong mapalambot ang karne na 6 na kilong liempo na pang kare-kare at saka pang putsero. Ito po ay atin ang hahanguin at patutuluin sa strainer at palalamigin. At pag lumamig po ay ipiprito naman. Tapos iyan naman pong kaldo ay gagamitin para sa putsero at saka sa kare-kare. Tapos dito nga po mga kabayan ay yung pinagmarinita ng barbecue ay lalagyan ng mantika. Siya po ang gagawing pampahid habang iniihaw po para hindi po masunog basta-basta at mas malasa ang barbecue. Lagyan po ng mantika, ketchup, tapos po ay hahaluin na. Yan po ang masarap na pampahid
sa ating ipang-ihaw. At inilipat ko nga ho sa maliwaliwanag at ari na ang hitsura ho ng pampahid at ari naman ho yung mga tinuhog na barbecue. Tapos na ho, sasalang na ho ari ng atiwing maya maya. At ito nga po pala kabayan yung pinalambot kaninang liempo, pinalamig at pinatulo ay ipinirito na rin po. Yan po ang gagawing pang kare-kare at saka pang putsero. At ari na ang atiwing ay bibong bibo ay. Seryosong seryoso eh. Wow naman! Wow! At dito ka po mga kabayan, yung ipinirito pong liempo ni Kuya Empoy ay sisimulan na pong lutuin. Ang una po niyang lulutuin ay putsero. 3 kilong putsero. Naglagay na po ng mantika at margarine. Naglagay na rin ho ng bawang. At nang medyo tosta yung bawang ay naglagay na rin ho ng sibuyas. Hintayin lang po hanggang sa maging translucent ang sibuyas. At isusunod na po ang tomato sauce. At pagkatapos po mga kabotsog charap ay inilagay na po ang karneng pinirito kanina at saka yung saging, carrots, saka patatas. Tapos ay nilagyan ng paminta. Tapos nilagyan naman po ng Hans pork and beans at garbanzos. At pagkatapos po ay nilagyan din ng brown sugar at ang pineapple juice. Yan, isa rin sa nagpapasarap talaga sa putsero. Pagkatapos ay nilagyan naman ho ng banana ketchup. At pagkatapos nga po ay nilagyan ng kaldo, yung pinagpakuluan po ng liempo. At pagkatapos nga po mga kabayan ay halu-haluin lang ho para ho mapantay ang rekado ng mga inilagay. Pagkatapos ho iyan ay tatakpan na. Hihintayin hong kumulo, tapos saka po ilalagay ang iba pang rekadong gulay. At ari na nga ho mga kabotsog charap, kumukulo na ho. Pwede na hong ilagay ang repolyo, beans at saka bell pepper. At pagkatapos ho ay hahalu-haluin lamang. Itsura pala ang ho ay talagang nakakatakam na. Ari ho ay lulutuin lang ang gulay, pero hindi naman po ay overcook ang gulay. Hapok lamang po para lalong mas masarap. Tapos ay hahanguin na, ayos na ho. Pausga po natin kay Botsog Charap. Titikim na naman ako. Ay di natikman eh, laging swak na swak, quality lagi. Quality na? Oo, sakto lagi ang timpla. At ayun nga mga kabayan, okay na ang putsero. Hahanguin na po at ipangarama ay deliver na maya maya. At nang makatapos nga ho sa ating putsero ay ari naman ho ang isinunod pang kare-kare. Nagblanching ho muna ng sitaw. Hihintayin lang hong medyo maluto-luto ang sitaw, tapos hahanguin na ho yan, ilalagay sa strainer. At pagkatapos ho ng sitaw, ito naman hong talong, palalambot-lambutin din ho yan. At makalipas nga ho ang ilang minuto ay okay na rin ho ang talong, luto na ho ang talong. Ang isusunod naman ho natin dyan ay pechay na Tagalog. At makalipas ulit ang ilang minuto ay okay na po rin ang pechay Tagalog na i-blanching na rin ho. Ililipat na rin ho yan sa strainer kasama nung talong at saka nung sitaw para tumulo po ang tubig. At pagkatapos nga mga kabotsog charap ay nagpainit na ng mantika si Kuya Empoy at sisimula na ang kare-kare. Pagkatapos maglagay ng mantika ay naglagay na ho ng atsuete powder. Powder ho ang ginagamit niya mga kabotsog charap.
Tapos halu-haluin. At pagkatapos nga po mga kabotsog charap ay nilagyan na po ng bawang. Gigisa-gisahin lang ang bawang hanggang sa bumangaw, hanggang sa umabot sa kapitbahay. Kung abot pa po sa kabilang syudad, ipaabutin nyo na ho. At nang umamoy na nga po sa kapaligiran mga kabotsog charap ay inilagay na ho ang giniling na mani. Unsweetened po yan. At nung mahalo na ho ang giniling na mani ay isinunod naman ho itong rice flour, giniling na bigas. Ito ho ang magpapalapaw sa kare-kare mga kabotsog charap. At pagkatapos nga po ay yung kaldaw, may tira pa ho tayong kaldo dyan na ginamit sa liempo na pinagpakuluan. Siya pong ikakaldaw sa kare-kare. Yan. At makatapos po ang ilang minuto, charan! Yan na ho ang ating sauce ng kare-kare. Malapot-lapot na ho at talagang napakalinamnam. At pagkatapos nga po ay ilalagay na ang sauce dito sa ipiniritong liempo. At itatoppings na lang po yung gulay maya-maya. Talaga hong mapaparami ka na naman ang kain ito. Sarap po nito mga kabotsog charap. At pagkatapos nga ho mga kabotsog charap ay nilagay na ho sa ibabaw, tinappings na ang gulay. So yun na nga po mga kabayan, okay na ang ating kare-kare. At maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless po. At sa lahat po ng gusto magpaluto ay mag-message lang po kayo sa Life is Delicious by Empo's Journey sa Facebook page. At kayo po i-replyan yan. Salamat po.